Noong ang Senate President pa ay si Tito Soto, ang mga kamping at loyalista at ang mga pink senators ay nag-aapura na umpisahan na ang impeachment sa Senado. Pero nang nabago na ang Senate President, nang pinalitan na ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang liderato sa Senado, abay bakit parang hindi excited ang minority ngayon sa impeachment Senate trial sa Lunes? Abay parang dinidelay na ng minority senators nang pirmahan na nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ang articles of impeachment at ipinareceive na sa 23 senators. Abay, isang senador lang ang hindi binireceive ng articles of impeachment. Walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Aba, madam, akala ko ba excited ka? Excited kayo? Bakit parang hindi na? Sa pag-aakala ninyo na ang isa ay hindi pipirma ay madidelay na ang impeachment trial sa Senado? Diyan kayo nagkakamali. Ginusto nyo to eh. So umpisahan na agad ang impeachment trial sa Senado. At kahit ano pa ang gawin ng minority, ayon kay Senate President Cayetano, ay uumpisahan na bukas agad-agad. Magko-convene na ang Senado bilang impeachment trial. Panoorin natin ang video na ito. Yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat Ayun. ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador, tapos yung receive ng staff nila at saka yung date and time. So 23 senators 23. chose to receive it already. Ang natira na lang po ay office ni Secretary Risa na Secretary. Senator, anong sabi? Secretary. Sorry. I was on my mind. Tama lang yun. Hindi naman sa senadora yun eh. at Senate Secretariat, no? Again, salamat sa inyo. But the Secretariat, papadala to sa Vice President para sagutin niya. So ito po ang sulat ko po sa lahat ng mga senador na marireceive po nila. For the honorable members of the Senate, I write to inform you of the action taken by this office in connection with the impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. The Senate received the Ito na yung resolution of the hinihintay House ng of mga kakamping. setting forth the said articles of impeachment together with annexes thereto on May 13, 2020. Kaya nga lang, bakit parang hindi excited Pursuant to Rule 1 ang mga Senate pink Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent na uumpisahan na ang impeachment bukas agad-agad, May 18. The Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. This office has accordingly communicated the Senate action to the House of Representatives through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives dated 14 May 2026, which they received on that date. By the way po, nakausap ko rin po si Speaker sa phone noong May 13 at binanggit ko po na we will be replying at natanggap na po. Yes, kasi papunta or nandun na yung taga-House of Representatives. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on May 18, on 18 May 2026 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedure. You are hereby requested to be present at the session hall on the said date and time in observance of the solemnity of the proceedings and pursuant to the Senate Rules of Procedure Impeachment Trial. All senator judges are enjoined to wear their robes upon the convening of the impeachment court. Your presence and cooperation are essential to the properly orderly conduct of these proceedings. Yan po. So advice ko po sa mga minority senators kung pwede pong whether may group chat or meeting na po kayo, nag-meeting na po kami. Siyempre meron na yan. Majority, mag-meeting po kami ulit. At so far, we're all in agreement na the rules that were good for the past impeachments are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Senate, kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. Lawyers are officers of the court. I believe in the honor, in yung pinaghirapan ng bawat isang abogado, yung pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa konstitusyon. So I am again asking yung mga law deans, mga bata po nakatingin sa inyo. You took the extraordinary step
of not even asking, not even communicating, walang due process, ay pinagbintangan niyo po kami na yung change in leadership is denying due course or will delay the impeachment proceedings. So naman po, with all humility, kaya nga kumpanyero tawag natin, kumpanyera. So sa korte, pag may nagkamali at sinabi, pasensya na kumpanyero, pasensya na kumpanyera, so tumimbre man lang kayo, hindi man lang kayo tumimbre, ngayon opportunity nyo to have a joint circular then or joint statement saying that we apologize to the honorable senators of the new majority kasi nakikita namin ngayon that nag-move ng tama. By the way, Lodins, yung ilan sa inyo criticize sa amin. Hindi ba sunod-sunod po na pinatunayan sa Supreme Court na tama po kami? Hindi ba bawat galaw in the past na umabot sa Supreme Court at hindi ba sa law school deans kayo mismo ang nagtuturo na kapag ka Supreme Court na nagsabi, yan ang batas. Yes. At hindi ba po may kasabihan po, no? Matagal na po to. Hanapin ko po yung quote talaga, no? Na nagsasabing, we should be a nation of laws, not of men. So ano po ibig sabihin nito? Na kahit ano pong lakas, kahit anong kapangyarihan ng isang lalaki o babae o man or woman, ang batas ang nasusunod. Yes. So kung nag-argue tayong lahat, tapos may desisyon na ang Supreme Court, kayo pa rin ang tama, yun po ba ituturo natin sa mga law students? So ngayon po, na sinabi, magaling na abogado to. Agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays. Nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority. Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anuman delay. Kailangan ko pong meeting, kailangan ko po i-announce sa inyo na may acting Sergeant at Arms tayo. Bagamat ginawa lang ng Sergeant at Arms sa kanyang trabaho at nasuspend pa. ng Senado, ipasok ko lang po yun. Kayo po, pag may pinagsabihan na kayong isang grupo, huwag na kayong lumapit sa bahay namin. Nagkokos kayo ng tension. At sinabi ng grupo na yon na armado, sige sir, hindi na kami lalapit dyan. Tapos nakita mo, umaligay sa bahay mo. May dalang mahahabang armas. Lumabas yung security guard nyo at sinabing, boss, umalis na kayo. Hindi pa rin umalis. Hindi mo naman matawag ang pulis. Dahil nandun na sa pulis sa labas na ilang libo. May pulis ka naman sa loob. May marines din sa loob. At pagkatapos, nung nag-warning shot ka, bumaril pa punta naman sa inyo. Anong gagawin nyo sa bahay nyo? Hihintayin nyo, nalusubin kayo at i-overwhelm kayo ng mga may armas? Or you will defend yourself? So, Siyempre, wawarningan mo na. I am really concerned about Monday. Because this week, nakita po natin, simula sa pagpasok ng mga NBI sa Senado noong Monday, hanggang sa ginawa noong Wednesday night, ano ang sinabi ng aming mga kasamahan ng Senador? Disgusted daw sila sa nangyari. Wala man pong outrage, wala man pong pagkakaisa. Dati po, may madapa lang po isang senador, lahat po concerned na. Dati po, may threat lang po sa sasakyan ng senador o dun sa loob ng session hall, may konting gulo lang, nagkakaisa. Pero ito po, sa buong pangyayari, wala man nangamusta kami sa amin kung buhay pa kami, kung ano nangyayari sa amin. And then pagkatapos, napakabilis nung narrative na drama ito. Napakagaling naman po namin magdrama na yung NBI nahila namin at naisama namin doon. Diba? Ito po ang isang matrix ng Estrada at Corona impeachment. Ayun. So my staff is here. We're going through it one by one. We're looking at the possible calendars to propose not only to the majority, minority, to all members. What do we mean by calendar? We can have hearings Monday to Friday. We can have hearings Monday to Thursday. We can have hearings Monday to Wednesday. We can do it half day. We can do it full day. We can have a pre-trial. Pwedeng walang pre-trial. Normally, or let me put, if it's normal times, araw-araw pala yun? Crisis, walang Iran, Israel, US na kaguluhan na nakakakos ng problema sa ekonomiya. I would suggest na itodo na natin 90% of our time matapos yung impeachment. Oo, agad-agad. Pero nakita niyo po yung past impeachments.
kahit one article of impeachment lang, 3-4 na buwan ang inaabot. So I'm really concerned about how we can have the eyes on the ball. Yes, we will have to multitask. That is our duty and we will do that. But how much time do we spend every day on each task is very important. And it's getting harder because of certain people who want to sabotage the Impeachment, process because of their narrative or because of 2028. Let's forget the future next year, 2028. Dito muna Oo, sa present muna. kakainin ng ating mga kababayan, Tama. pamasahin ng ating kababayan, kung yung mga nawawalan ng trabaho sa ating mga kababayan. Dito muna tayo sa day-to-day. So kung gusto niyo ako tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Gusto niyo akong tanggalin ng Tuesday, trabaho muna tayo till Monday. But stop these plots and stop lying to the President. No? NBI, please, marinig nyo kami. Lahat ng may konsensya sa gobyerno, isuspend muna natin yung NBI Director. If you suspended the Sergeant at Arms, suspend also the NBI Director para parehong investigahan. Tama, Sabi ng para Pangulo, fair. Independent investigation. If we do that, then baka may pag-asa po tayo, no? And prevent any other plots. As I talk, as we work, maraming nagmi-meeting para lalo po tayong guluhin. We may disagree with each other on many things. Religion, Sila talaga nang di-delay. politics, no? Hindi ang majority ngayon. Napakaraming dahilan na tayo'y magkagulo. Napakaraming dahilan na hindi tayo magkaisa. But siguro naman, we can agree on a common direction, a common destination. So, dun sa nakikinig, who doesn't like the new majority or doesn't like me, where do you want the country to be? What's the direction? Diba? O doon naman po sa camping-kampe, ano yung gusto nyo sa ating bansa? Di ba pareho? Hindi ba ang pinag-aawayan lang natin dalawa? How to get there and who will lead us? Yes. So, let's have a leadership that coalesce. Ba't hindi tayo magtulong-tulong? Then why don't we draw a roadmap paano tayo makakarating doon? Sa bawat problema po, may solusyon. At hindi po solusyon ang ubusin ng kalaban. Tama. You know, you cannot kill an idea. No, we have different ideas. So let's see which is the majority idea. Let's see if we can collaborate, cooperate. No? So uli, matatanggap po yung sulat na to. Friday pa lang naman po. I don't think there's any problem. And I hope wala ding maging problema sa Lunes. Ewan ko na lang, baka i-delay nila syempre. Love your enemies. Pray for those. Pray for your enemies. So if we can pray for our loved ones and we can pray for our enemies, may hope po tayo. Pag-pray nyo po that our leaders will open lines, build bridges. Marami po ngayon gustong pasalugin po yung mga tulay para hindi mag-usap-usap. Marami po ngayon gustong i-cut yung linya. Alam kong wireless na ngayon, but imagine yung type na telepono, lahat may wire. Gustong putulin yon para walang pag-uusap, para sa sarili lang interest. Huwag po natin payagan yan. Tama. So magandang hapon po. I hope everyone has a peaceful weekend. So eto na yun, Risa Ontiveros, mga minority, mga pink, mga loyalista. Eto na yung impeachment magko-convene na ang Senado bilang impeachment court. Uumpisahan na ang Senate trial. Parang malungkot kayo. Kasi, wala na ang liderato kay Soto. Mawawala na ba ang inyong script? Noong si Soto pa ang Senate President, atat na atat kayo. Umpisa na agad-agad. Forthwith, agad-agad. Pero ngayong bago na ang Senate President, which is uumpisahan naman na agad. Talaga, May 18, bukas agad, Monday. Parang hindi kayo excited. Kasi bago lang yung Senate President. Gusto nyo umpisahan ng impeachment trial doon sa lumang Senate President. Panindigan ninyo ang inyong pagka-atat sa impeachment. Ontiveros. Wala nang delay-delay, agad-agad na. Nakakatawa lang yung ibang kakamping at loyalista na kaya daw nagbago ng leadership ang Senado. Agad-agad daw pinalitan si Soto ni Senate President Cayetano ay para daw pagtakpan si Vice President Sara. Kung gustong pagtakpan ni Cayetano at ng bagong majority si Vice President Sara, sana hindi na nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Di wala agad impeachment na magaganap. Sige nga, kung gustong pagtakpan ni Cayetano si VP Sara, di ba kayo nag-iisip? Kung gusto talagang pagtakpan ng majority ng Brave 13 Senators si Vice President Sara,
O ay bakit magko-convene bilang impeachment court ang Senado? Di ba kung gustong pagtakpan, wala na agad. I-block na itong articles of impeachment. Hindi na magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Logic ba? Kayo na mga atat na maumpisaan ng impeachment o ngayong impeachment na. Uumpisaan na agad-agad ang impeachment. Ayaw nyo naman. Gusto nyo i-delay. Kasi, anong iniintay ninyo? Mapalitan na naman sa Senate President Cayetano. At sinong ipapalit ninyo? Wala. Matibay na itong majority. Kasi nakita na nila kung gaano kabulok yung sistema ng majority noon. So ngayon, sino ang nagpapadelay na maumpisahan agad-agad ang impeachment? Kayo. Kayong minority. Ang gusto nga ng majority, umpisahan na agad ang impeachment na ito para matapos na ito at pumunta na sa pinaka-problema ng bansa. Sabi nga ni Senate President Cayetano, mag-focus na sa tunay na problema ng bansa. At yun naman dapat ang bigyan ng solusyon. Hindi yung impeachment na ito. Makakatulong ba ito sa bansa, sa buhay ng Pilipino? Ang impeachment na ito ni VP Sara? Kapag napatalsik siya, uunlad na ang Pilipinas? Hindi. Kasi kaya nyo lang pinapatalsik kasi ayaw nyo siyang tumakbo sa 2028 dahil alam nyo na siya ang mananalo at siya na yung iuupo bilang presidente ng Pilipinas. Sa inyong palagay, maumpisahan na kaya ang impeachment na ito na talagang pinupush ngayon ng bagong majority ng brave 13 senators. Umpisahan na agad-agad ang Senate trial. Pero ewan ko lang sa mga minority ay parang dinidelay pa ang impeachment. Sila naman yata ngayon ang ayaw mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.